Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, naging masaya naman ang pamilya nila Nognog. Ilang buwan na ang nakalipas magmula nang nagkaroon ng isang engkwentro ang ama ni Nognog sa ama ng aswang na kanyang napaslang. Sa paglipas ng buwan, payapa at tahimik ang pamilya nila Gonzalo. Maraming ginawa noon si Gonzalo sa kanyang pamilya upang makabawi siya sa kanyang pagkawala, lalong-lalo na sa kanyang anak na si Nognog. Buong oras at araw ni Gonzalo noon ay itinuon ito sa pagtatrabaho upang mapunan ang lahat ng kanyang pagkukulang. Ang buong akala noon ng pamilya nila Nognog ay magiging payapa na sila dahil sa nakabalik na ang kanilang ama at napaslang na nito ang nagtangkas sa kanilang buhay. Subalit, nagkamali sila. Dahil sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, merong kapangi-pangilabot na mangyayari sa pamilya ni Gonzalo. Isang araw, habang naghahabi ng abaniko si Gonzalo at si Nognog, bigla silang napatigil nang merong lumapit sa kanilang panauhin. Di nyo napansin ang iba pa nilang katrabaho dahil sa medyo malayo-layo sa pwesto nila Gonzalo ang mga ito. Gulat na gulat noon si Nognog nang makita niya ito. Gawa ng animoy lumitaw yun sa kanilang harapan. Ni hindi niya naramdaman ang paglakad nito papalapit sa kanilang kinaroroonan. Oh, Maxim, Mirno, Sulay, anong ginagawa niyo rito? Bungad na tanong ni Gonzalo. Pasensya na ho, Ginoong Gonzalo. Pero naparito ho kami dahil kailangan ka ng ating grupo. Huwag ho kayong mag-alala. Palagi ka naming sasamahang umuwi sa iyong tahanan bago magbukang liwayway sa bawat araw. Wika ni Maxim. At ano bang problema? Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong magpakita sa akin sa maraming tao. Masyadong bulgar ang inyong mga amoy at kaanyuan. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Nognog, alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Hindi kasi ordinaryong tao ang mga kaanyuan ng panauhing yon, maging ang mga kasuotan nito. Bukod kasi sa lantad ang mga mahahabang kuko ng mga ito, ay amoy na amoy rin noon ni Nognog ang hindi matukoy na kakaibang amoy ng mga ito. Pilit niyang tinitiis ang amoy pero hindi talaga niya ito maatim. Hanggang sa napagpasyahan na ng anak ni Gonzalo na lumayo muna sa kanila upang makalanghap ng sariwang hangin. Bago noon umalis si Nognog, rinig na rinig niya pa ang wika ng kanyang ama na, Mamayang 6:00, tunguhin niyo ako sa aking tahanan. Doon na tayo mag-usap. Umalis na kayo at marami pa akong gagawin. Nog, halika na rito. Marami pa tayong tatapusin. Di pa man nakakalayo si Nognog, napilitan na itong bumalik dahil sa pagtawag ng kanyang ama. Di na muna nagawang magtanong ni Nognog sa kadahilan ng napakarami pa nilang tambak na gawain. Halos hindi pa mabilang noon ang sisidlang gagawin nila na siyang ibebenta sa mga susunod na araw. Kahit kumakayod kalabaw na silang dalawa, hindi pa rin ito sapat upang maabot nila ang kotang kanilang ninais sa linggong yon.
Lumipas ang ilang oras at halos mga lahati na sila Nognog sa kanilang ginagawa. Halos manghang-mangha noon si Nognog sa kanyang ama sa kadahilan ng kahit buong araw itong magtrabaho, hindi ito nakakaramdam ng kahit katiting na pagod. Ni paghingal, hindi yon nararamdaman ni Nognog sa kanyang ama. Si Nognog noon ay hindi pwedeng hindi magpahinga dahil sa pagod ng kanilang ginagawa. Pero si Gonzalo, nakakaya nitong maghabi ng abaniko buong maghapon. Kaya nitong hindi kumain sa loob ng isang araw upang ituon lamang ang lahat ng kanyang oras sa paghahabi. Kapag gabi ayon kay Nognog, naglalakad paminsan-minsan ang kanyang ama. Napansin ni Nognog na isa sa isang buwan ng paglabas ng kanyang ama sa kanilang tahanan tuwing 10 oras ng gabi. Di naman ito binigyang pansin ni Nognog dahil sa baka meron lang itong importanteng ginagawa. Matapos nilang maubos ang kanilang gawain, siya namang pag-uwi nila Nognog sa kanilang tahanan. Nog, mamaya pag-uwi natin, pagsabihan mo ngayong ina na meron akong panauhin. Doon na lang kami sa labas mag-uusap-usap dahil sa merong itinatagong amoy ang aking mga bisita. Iwasan mo ring makinig sa aming pag-uusap dahil masyado itong sensitibo. Kung maaari, manatili ka na lamang sa lugar kung nasaan ang iyong ina. Wika ni Gonzalo. Sige tay, makakaasa ka. Sagot naman ni Nognog. Ilang minuto pang paglalakad, narating na nga nila Nognog ang kanilang tahanan. Pag-apak niya ng kanilang pinto, laking gulat na lamang ni Nognog nang marinig niya ang isang tinig na pamilyar sa kanya. Paglingon ni Nognog sa harapan ng kanilang bahay, bumungad ang 3 panauhing tumungo kanina sa kanilang pinagtatrabahuhan. Gulat na gulat noon si Nognog sa kadahilan ng parang bumuntot lang ito sa kanila pero hindi niya yun naramdaman. Halos pala isipan para kay Nognog noon kung paano nagawa ng mga lalaking yon ang sumunod sa kanila nang hindi niya namamalayan. Sa bawat paghakbang ni Nognog papasok sa kanilang tahanan, bumabalot sa kanyang isipan ang mga katanungang hindi niya kayang sagutin. Si Gonzalo naman, nananatiling nasa labas upang kausapin ang kanyang bisita. Nay, maganda kayo na makakain, sabi ni tatay. May mga bisita kasi siya sa labas eh. Wika ni Nognog paglapit niya sa kanyang ina. Sa paglipas ng 1 oras, hindi na mapakali si Nognog sa kanyang silid. Merong kasing nais gawin ng kanyang sarili na hinahadlangan ng kanyang isipan. Nais kasi ni Nognog na makinig sa pinag-uusapan ng kanyang ama at ng mga bisita nito. Pero hinahadlangan siya ng kanyang konsensya. Nangako kasi siyang hindi makikinig sa usapan noon ng ama niya at ng mga bisita nito. Habang naglalakad papalapit sa dingding ng kanilang bahay si Nognog, papalakas na ang mga tinig na kanyang naririnig. Pagkaupo ni Nognog sa kanilang papag, rinig na rinig niya ang sinabi ng panauhing kausap ng kanyang ama. Ginoong Gonzalo, nais naming bumalik ka sa ating lugar sa madaling panahon. Hindi ito inaasahan, pinuno, pero merong isang angkanang nagnanais ng tuwelo sa iyo. Ang kapalit ng iyong pagkatalo ay ang pagsuko ng ating angka ng 20 bertud na ating minana sa ating mga ninuno. Mapadurog man ito o hindi, ay hindi yun problema ayon sa angka na naghahamon. Ang ating magiging tropeyo kapag ikaw ay nanalo ay ang pagkaalipin ng kanilang angkan hanggang sa mga susunod na henerasyon ito. Wika ni Maxim.
Wala sa paniniwala natin, pinuno, ang tumalikod sa mga ganitong uri ng hamon. Bilang ikaw ang magpepresenta ng ating angkan, ay kailangan mo itong harapin alang-alang sa ating dignidad. Dagdag naman ni Sulay. Naiintindihan ko ang inyong mga nais. Maraming salamat dahil isinangguni ninyo muna ito sa akin at hindi niyo ako pinangunahan. Hayaan niyo magpaalam ako ng normal sa aking pamilya nang sa gayoy hindi ito mag-alala sa akin. Sagot naman ni Gonzalo. Nog, narinig mo naman, di ba? Sabihin mo sa nanay mo na aalis ako. Dagdag pa ni Gonzalo. Kasabay ng pag-uwi nito ay ang pagsitayuan ng kanyang mga bisita. Agaran ding pumasok si Gonzalo sa loob ng kanilang bahay at hinawakan sa ulo si Nognog na hindi nakaalis sa kanyang kinaroroonan. Nog, alis muna ako ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ito kagaya ng una kong paglisan sa ating pamilya. Bawat araw hintayin mo ko. Dahil ipinapangako ko sa'yo, bago magbukang liwayway nakauwi na ako. Wika ni Gonzalo. Tumangulang naman noon si Nognog upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Kasabay ng pagtango nito ay ang pagyakap niya sa kanyang ama. Bago pa man sumapit ang 7:00, nakaalis na itong grupo ni Gonzalo. Ang ginawa noon ni Nognog, naghintay sa papasapit na kinabukasan. Habang naglalakad sila Gonzalo, panay ang pagwika ng mga kasama nito sa eksaktong nangyayari sa kanilang grupo. Ayon sa mga kasamahan ni Gonzalo, 2 araw na umano ang lumipas nang tumungo ito sa kanilang lugar upang hamunin ang kanilang pinuno na si Gonzalo. Upang maiwasan ang madugong banggaan sa pagitan ng 2 angkan, pinili na lamang ng grupo ni Gonzalo ang mahinahon na pag-uusap sa magkabilang panig. Doon na nila nalaman ang pakay nito at yun ay ang bertud ng demonyo at ang mga kakaibang taglay ng gabunang kagaya ni Gonzalo. Dagdag pa ng mga ito na mataas na uri din ng aswang ang angkang kanilang binabangga. Hindi ito maghahamon sa kanila ng duelo kung wala din itong kargang taglay. Sa pagdating nila Gonzalo sa kanilang lugar, doon na bumungad sa kanya ang napakarami niyang tagasunod. Pinagkumpulan siya ng mga ito nang makarating siya sa kanilang baryong nakatago sa isang liblib na gubat. Habang nag-uusap ang mga kasamahan ni Gonzalo, pansin niyang nanlilisik ang mga mata nito. Meron bang masamang nangyari sa inyo habang wala ako? Tanong ni Gonzalo. Wala naman ho, pinuno. Hindi lang kami mapakali dahil sa hindi umaalis ang iyong katunggali sa ating lupain. Nais man naming umalsa ng digmaan, pero marami ang tutol dahil alam nilang hindi mo ito'y kakatuwa. Kayo at ang desisyon ninyo, Ginoong Gonzalo, ang aming nais malaman. Aalsa ba tayo ng digmaan o lalaban ho kayo sa isang duelo? Wika ng isa sa mga matandang aswang na kauri ni Gonzalo. Wala sa isip ko ang digmaan. Kaya duelo ang aking nais para sa angkang naghahamon sa atin. Huwag kayong mag-alala. Sigurado ang panalo ng ating lahi. Sagot naman ni Gonzalo. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay ang pagdating naman ng angkang makikipagduelo sa kanya. Halos magsitabihan ang mga kasama noon ni Gonzalo sa kadahilanang matataas ang mga taong papalapit sa kanila. Napakalayo nito sa normal na tao kung sisipatin mo ng maigi. Halos hanggang bewang lang noon si Gonzalo na siyang labis niyang ikinamangha. Walang takot na nararamdaman noon si Gonzalo
Pero labis-labis ang kanyang pagkamangha sa angka ng aswang na kanyang mga makakalaban. 8 ang pumunta sa kanilang baryo upang harapin si Gonzalo. Lahat ng naglalakad papalapit sa kanila ay halos magpipitong talampakan ng taas. Makikisig din ang mga ito at maraming naghilom na sugat sa katawan. Indikasyon ito na marami nang napatay ang mga aswang na yon at marami ng digmaang napagtagumpayan. Dahil sa mga nakita ni Gonzalo, hindi pagkabahala ang kanyang naramdaman, bagkus ay pagkamangha. Hindi niya lubos maisip na merong ganoong uri ng aswang na marami ng digmaang napagtagumpayan. Ang mga sigbing daladala ng mga ito ay isa ding indikasyon na merong dugong bughaw ang lahing kaharap ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumapit ang isang lalaki kay Gonzalo at nagwika ng, Marahil ikaw ang hinihintay naming panauhin, Ginoo. Masaya ko't nakilala kita ngayong gabi. Naparito kami sa inyong lugar upang formal na mag-imbita sa iyo sa isang duelo. Duelo para sa ating lahi at duelo para sa ating mga gamit. Huwag na nating paabutin sa madugong labanan ang lahat ng kaganapang ito. Ang nais ko lang makuha sa iyo, Ginoo, ay ang bertud na pagmamay-ari ng lahat ng uri mo. Matapos kitang talunin, kailangan niyong isuko ang lahat ng ito sa aming angkan. Kapag kami naman ay iyong natalo, magiging alipin niyo na kami habang buhay. Gawin niyo ang nais niyong gawin sa amin. Wala kaming pakialam. wika ng lalaki. Nasa iyo yan kung yan ang nais mo. Kagaya mo, hindi ko rin pwedeng isuko ang aking uri, kahit kapalit pa nito ay ang kamatayan. Dumayo ka sa lugar ko na merong tapang at hinahangaan kita dahil doon. Masaya akong makilala ka din at makaduelo. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nilang mapagkasunduan ang gaganaping duelo, inumpisahan na ng mga kasamahan ni Gonzalo ang pagsisilab sa mga sulong gagamitin nila sa mga seremonyas ng duelo. Alam ng karamihang magiging madugo ang duelong yon sa kadahilan ng parehong gabunang aswang ang maglalaban. Hindi maalis sa isipan ng ibang mga kasapi ni Gonzalo ang pagkabahala sa maaaring maging pagkatalo ng kanilang pinuno. Pero kahit ganon ang kanilang nararamdaman, nananatili silang matatag para sa kanilang angkan. Sa pag-umpisa ng duelo, doon na nilunok ni Gonzalo ang bertud na pamana sa kanya ng kanyang ama. Hubot-hubad din siyang humarap sa napakaraming tao. Gawa ng yon ang paniniwala ng kanilang angkan kapag magduduelo ang kanilang pinuno. Binuhusan din noon si Gonzalo ng dugong napakalapot na galing sa matagal nang namatay na hayop. Kasabay ng pagbuhos nito ay ang pagpapakawala ng mga usal ng mga matatandang aswang na nasa ilalim ng pamamahala ni Gonzalo. Ang katunggali naman noon ni Gonzalo, nananatiling nakatingin lamang sa kanya habang hawak-hawak ang alaga nitong sigbin. Sa pag-uumpisa ng duelo, paisa-isang nagsisiungawan ang mga kasama nito na parabang mga aso. Pagharap nilang dalawa sa entablado, doon na sila naghawak kamay upang ipakita sa lahat ng hudyat ng pag-uumpisa ng kanilang duelo. Sa oras na mahawakan nila ang kamay ng bawat isa, wala nang pagkakataon ang isa sa mga ito na umatras. Ang umatras sa labang yon, lalapain ang kanyang mga kauri hanggang sa mawala na siya ng buhay. Matapos nilang gawin yon, agara namang sinunggaban nito si Gonzalo. Dahil sa malaki itong tao,
na kaya niyang kontrolin ang laban nilang dalawa. Pagbagsak noon ni Gonzalo sa lupa, agara naman siyang hinawakan nito sa leeg upang pigilan ang kanyang paghinga. Si Gonzalo noon, hindi muna gumagalaw gawa ng maigi niya munang inaalam ang mga susunod na gagawin ng kanyang kalaban. Nang akmang susuntukin na siya nito, pinili ni Gonzalong tumakas na sa pagkakahawak sa kanya ng kanyang kalaban. Bigla niyang hinawakan ang mga daliri nito na siyang naging sanhi upang ito ay mabali. Hindi naman ito iniinda ng nilalang na para bang nasisihan pa ito sa kanyang ginawa. Paghiwalay nilang dalawa, biglang nag-anyong aswang ang kalaban ni Gonzalo. Sa pagpalit nito ng anyo, ay ang pagkamatay naman ng mga sulong nagniningas sa kanilang paligid. Biglang dumilim ang kinaroroonan nila Gonzalo at tanging nakikita na lamang niya ay ang mapupulang mga mata ng kanyang kalaban. Kitang-kita din doon ni Gonzalo ang samalabuhayang nguso ng nilalang na yon. Patuloy lamang ito sa pag-angil hanggang sa nagwika ito ng, Mas pumapabor sa akin ang labang ito, Ginoo. Ang kadilimang nasa paligid natin, ang siyang magkukubli sa akin sa iyong mga abilidad. Magiging kalunos-lunos ang sasapitin mo sa labanang ito. Pero sisiguraduhin ko sa iyo ang madali mong kamatayan. Kung ako sa iyo, huwag ka munang magsalita ng patapos. Baka bumaliktad ang panahon at mapahiya ka. sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglaho ni Gonzalo sa dilim. Nang napansin ng nilalang na yon na naglaho si Gonzalo, ay bigla itong sumigaw ng, Sindihan ang mga sulo! Pagsindi ng mga sulo, gulat na gulat ang lahat ng mga naroroon nang makita nila ang kaanyuan ni Gonzalo. Halos maging isang anino na ito dahil sa napakaitim nitong katawan. Maging ang pangil, mata at dila ni Gonzalo ay kulay itim na din. Naglalaway si Gonzalo noong mga oras na yon na para bang gutom na gutom ito. Nang masilayan ito ng kanyang kalaban, ay bigla itong nagulat sa kanyang mga nasilayan. Animoy ang pag-asa nitong magwagi sa duelo, ay bigla na lamang nawala nang makita nito ang demonyong anyo ni Gonzalo. Sinugod nito si Gonzalo ng walang pag-aalinlangan upang ipagpatuloy ang labanan. Ang pinanghahawakan noon ng kalaban ni Gonzalo sa duelo nila ay ang bilis at liksi ng paggalaw nito. Halos hindi na masundan ng mga manonood ang paggalaw nito dahil sa sobrang bilis. Pero para kay Gonzalo, napakabagal pa ng paggalaw ng kanyang kalaban. Nang papalusob na ito sa kanya, biglang hinawakan ni Gonzalo ang kaliwang braso nito upang ito ay mapatigil sa paggalaw. Halos yumakap na yon kay Gonzalo dahil sa lakas ng pagpigil niya dito. Kasabay ng paghawak ni Gonzalo sa braso ng nilalang na yon ay ang pagbali niya dito. Animoy parang kahoy lamang ang pagbali dito ni Gonzalo na agarang humiwalay ang braso sa buong katawan ng nilalang. Habang nagsisisigaw ito, nagawa pa nitong makagat si Gonzalo. Paghawak ni Gonzalo sa bunganga ng nilalang na yon, bigla niya itong puwersahang binuksan na siyang naging sanhi upang lumaylay ang panga ng nilalang na kanyang kalaban. Sa pagkakataong yon, alam na ng mga aswang na si Gonzalo na ang panalo. Di nila lubos sukat akalaing isang gabi lamang ang itatagal ng mga nilalang na naghamon sa kanilang duelo.
Kahit alam na ng katunggali ni Gonzalo na talo na ito, ipinagpatuloy pa rin itong lumaban. Sa bawat pagsugod nito kay Gonzalo, ay hindi na niya ito pinapatulan. Alam kong kamatayan ang hinihintay mo. Ayaw mong mabuhay dahil sa kahihiyan. At dahil doon, mas lalo mo pa akong pinahanga. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang kamatayang nararapat para sa tulad mong kapunan. Wika dito ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtalo ni Gonzalo sa katawan ng nilalang at ang pagkagat nito ng ulo ng kanyang kalaban upang kainin. Walang itinira si Gonzalo sa kanyang kalaban kahit hibla ng buhok nito. Ang kanilang pinagdueluhan ay halos mapuno ng dugo dahil sa kalat ng pagkain ni Gonzalo. Nang matapos na ang duelo, nagsiyukuan ang lahat ng nilalang, nakaangka ng gabunang namatay sa duelo. Di na muna ito binigyang pansin ni Gonzalo dahil nais niyang sa susunod na gabi na lamang magbigay ng desisyon kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Mas ninais na muna noon ni Gonzalo ang magpahinga upang paghandaan ang naghihintay na trabaho nilang mag-ama kinabukasan. Kinaumagahan, matagumpay namang nakauwi si Gonzalo sa pagbukang liwayway. Masaya silang tumungo ni Nognog sa gawaan ng abaniko upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Kinagabihan, nagdesisyon na si Gonzalo sa maaari niyang gawin sa mga tagasunod na gabunang kanyang napaslang. Nang mapagpasyahan na niya ang kanyang plano, doon na niya ipinahayag ang nais niyang ipagawa sa mga bago niyang tagasunod. Hindi ko nais ang mangalipin ng uri ko. Ang nais ko sa inyo, mamuhay sa ilalim ng batas ng aming lahi na amin ring sinusunod. Gawin niyo rin ang aming paniniwala at maging kaisa ng aming uri. Iba man ang ating angkan, pero pare-parehas lamang ang ating mga abilidad. Magtulungan tayo upang mapanatili ang dugong nananalaytay sa ating mga katawan. Panatilihin natin ito para sa mga susunod na henerasyon ng ating angkan. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagdiwang nila Gonzalo ng mga bago nilang kaanib. Marami silang ginawa noong gabing yon upang magkaroon ng matitirhan ang kanilang mga bagong kasama. Nais nilang mabigyan ito ng patas na pagtrato sa kanilang angkan dahil sa iyon ang nais ng kanilang pinuno. Matapos ang mga kaganapang yon, ilang buwang nanahimik ang buhay ni Gonzalo at ng kanyang pamilya. Doon din isinalaysay ni Gonzalo kay Nognog kung ano ang nagaganap sa kanyang tribong pinamumunuan.